May malalim na usapan ngayon tungkol kay Maricel Soriano na nagpapakita raw ng panganib sa kanyang buhay matapos maglabas ng mga kontrobersyal na pahayag laban sa katiwalian ng Pangulo. Batay sa ulat, tila hindi kinaya ng veteranong aktres na si Maricel Soriano ang kanyang konsensya kaya't nagdesisyon na siyang magsalita at ibunyag sa publiko ang mga iligal na gawain na kinakasangkutan ni na First Lady Liza Marcos at President Marcos Jr. Sa kabila ng kanilang posisyon, ipinahayag ni Soriano ang mga bagay na matagal niyang itinatago. Sa ngayon, patuloy ang pag-aalala sa kalagayan ni Maricel Soriano habang ang publiko naman ay nagbabalik tanaw sa mga ipinahayag niya. Patuloy ang pagtutok natin sa usapin na ito para sa karagdagang detalye at reaksyon mula sa mga sangkot na personalidad. Walitunghang balita ang ating pagkakatutukan, ngunit bagong lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay, so bukas na po ang hearing sa Senado, May 7. At kinonfirma na ni Senator Bato na mag-attend si Miss Maricel Soriano. So ano ang aasahan natin kay Miss Maricel? Ang una kong vlog, kapag sabi ako na mayroong grupo, may mga tao sa analysis ko na lumapit na kay Maricel at yung may pananakot na pag nagsalita ka, pag nagsabi ka ng totoo, delikado ka. So natural sa isang tao, yung seguridad mo, uunahin mo. Kaya ang una kong assessment dyan is mag-deny lang si Miss Maricel Soriano. So wala tayong makukuhang anything pasabog sa kanya. Kanina, nanood ako sa latest vlog ni Maharlika. Pinag-usapan ang topic niya si Maricel. May pelikula pala ito. Hindi ko napanood to. May pelikula pala si Maricel na Super Inday and the Golden Baby. So, ang punto ni Maharlika doon is, kung sakali man na magsabi ng totoo si Miss Maricel Soriano, nako, magiging superhero siya, super inday. Kasi yung pelikula na yun is parang superhero si Maricel Soriano, tagapagligtas. Kaya ang panawagan ni Maharlika is, pagdasal natin si Miss Maricel Soriano na magkaroon siya ng enlightenment sa buhay, na kunin niya itong pagkakataong ito. Tingnan mo, parang negative na nangyari sa kanya kasi nga nasira ang kanyang career sa showbiz dahil dito. So, hindi niya akalain na mauungkat pala after more than 10 years, mauungkat. So, ngayon, nalalagay na naman siya sa limelight. So, pwede niyang gawing opportunity ito to correct, to be a role model. Ganon yung punto ni Maharlika, and I agree. Kaya, walang imposible sa dasal. Okay? Let's join Maharlika in praying for enlightenment for Miss Maricel Soriano na tumayo siya sa katotohanan. Tumayo siya para sa kapakanan ng bayan. Kasi ang nakataya dito, ang kinabukasan ng ating bansa, ang mga anak, mga apo natin. Kasi droga na ito. Ang issue is droga. Ang issue, ang presidente noon gumagamit ng droga. So, totoo o hindi? Ganun lang yun eh. Tatanungin siya, kasi ang revelasyon na ni Agent Morales na marami nang naniniwala is
Noong panahon yon, ang dating Senador Bongbong Marcos gumamit ng illegal na droga at kasama si Miss Maricel Soriano. So tatanungin, totoo ba? May ganito? So pwede yung hindi. Pag ganun ang sabi niya, wala na. Hindi mo na yan mapilit pag hindi. At sana magkaroon ng milagro sa buhay ni Miss Maricel Soriano at tatayuan niya kung ano talaga ang nangyari, isasabihin niya ang totoo. Pwede yun. Okay? So, yung pelikula na Super Inday, superhero siya doon, talagang magiging hero siya katulad ni Morales. So, may nabasa ko sa mga comments, may lalabas na 3M na superheroes. Ano yan? 3M. Maharlika, Morales, Maricel. Sa ngayon kasi, 2M pa lang. Morales and Maharlika. Sila yung mga bagong bayani. Sila na yung Diego and Gabriela silang. Si Morales at saka si Maharlika. Sana madagdagan ng another M. Si Maricel, Super Inday. Okay. So, naikwento rin ni Maharlika doon yung may napanood daw siyang interview kay Maricel Soriano na naikwento ni Maricel yung pinagdaanan niyang hirap sa buhay. Nung una daw, hirap na hirap sa buhay itong pamilya ni Maricel Soriano na halos walang makain. So, naantig ang damdamin ni Maharlika, awang-awa siya sa kay Maricel at naniniwala si Maharlika na may mabuting kalooban itong si Maricel Soriano. Ako, last week, first time kong mapanood, meron siyang vlog eh. Nakalimutan ko na I think nag-subscribe na ako dun eh. Kasi nung bata rin ako, nanonood ako sa John and Marcia. Di ba? Anak siya ni John and Marcia. Yun ang maalala ko eh. Tapos yung mga sumunod niya, mga pelikula, nanonood ako kasi magaling na artista itong si Maricel Soriano. Pwedeng comedy, pwedeng drama, pwedeng ang action eh. All around na artista ito. Sayang nga lang at biglang lumubog yung kanyang showbiz career. Ito depende sa May 7. Pag pumanig siya sa katotohanan, magiging celebrity ulit si Maricel. Yung vlog niya, tignan ko ulit, panonoorin ko na yon. At dadami ang kanyang fans. Kung maiba naman ang kanyang landas at matakot, wala na tayong magagawa. Kanya-kanyang desisyon yan ng tao. But 50-50. So, aasa tayo na may mangyaring maganda sa bukas. Again, ulitin ko lang yung revelasyon ng mga puting ahas ni Maharlika, plano ng PIDEA, lalo na si Director General Lasso na i-boycott, wag na lang mag-attend. Anyway, karapatan din nila yun. Basta importante, nandyan si ex-PIDEA Agent Morales na naniniwala ko marami pa siyang kaalaman. Kinokontrol niya yung pagpahayag ng mga informasyon tungkol sa isyong ito. Lalo na ang asahan natin dyan na susunod na lalabas, yung 5 pictures na sinasabi. Meron yan eh. Pati yung confidential agent. Ayaw niyang mapag-usapan yung detalye sa confidential agent dahil sabi niya, mamamatay. Papatayin yan pag sabihin ko ang detalye. Although sinasabi niya na matagal na silang walang kontak. But I believe somebody, naniniwala ko, may isang tao, may isang grupo na siya o sila ang nagbigay
ng PDEA documents kay Maharlika. At itong grupo na ito, itong tao na ito, hawak din niya o nila yung 5 pictures. Hawak nila yung mga dokumento. Parang lumalabas parang nakuha nila sa PDEA. So, itong grupo o itong tao nito na may hawak ng lahat, siya yung director, siya ang nagdidikta kung kailan ipalabas yung 5 picture na sinasabi ni Morales na nandun kitang-kita Maricel and BBM na sumisinghot ng pulburon. Nako, matindi yan. Pag yan ang pinakita, either ibibigay kay Maharlika, siwalat na naman niya sa kanyang vlog, or ibigay kay Morales at ipakita sa Senate hearing. Nako. Lalo na kung lulutang yung ito na. Yung confidential informant. Pag yan ang lulutang at yan ang mag-testify, wala na. Wala nang lusot. Talagang diin na sila. So, again, sana maging super Inday hero si Maricel Soriano ngayong May 7. At wala pang imposible. Ipagdasal natin ang kanyang enlightenment, tapang na labanan niya yung pananakot sa kanya at para maituwid ang mga kamalian sa buhay. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako ang lalagay niyo rin sa alanganin. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po ng trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, di pin down yan? Dahil ngayon, Presidente, ngayon, iwas pusoy? Identify ka. Your Honor. Sinong nandun? Doon sa sworn statement, doon sa kinuha kong sworn statement, na andun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. As far as sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Kaya nga, in this particular instance, remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your Honor, sa tagal po ng panahon, humigit ko lang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag dumating ang informant, yun po yung ine-entertain po namin yan. Kung kailangan trabaho o kung ano, ganun po yun sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naintindihan ko po yung kanilang sitwasyon. Kung sila ay naandito ngayon sa harapan dahil nga sa impluwensya o clout ng Director General para lamang tumayo against sa atin. Unfair din dito sa apat na ito, dahil yung impression mo, yung personal mo lang yun. Okay. Unfair din sa kanila kung sabihin mo na napilitan silang nag-execute ng affidavit, na yung affidavit naman nila is regardless kung sinong andyan, basta importante, totoo yung sinasabi nila. Yaman ang sa atin, di ba? Kuhan ka ng affidavit mo, yung alam mo lang na totoo. So, yun, wag ka kagad mag-jump into conclusion na under the jurisdiction sila ng director. Alam natin yan, pwede silang i-influence, pero ito naman sila, may sariling decision din eh. May sariling decision. Kahit na i-influence ako ng Chief PNP ko, kung pagdating dyan sa affidavit, that might cost myself. So, kailangan din maniguro ako. So, yun lang. Ikaw, ini-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yon. Yes, Your Honor. Okay. Yes, Your Honor. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, no, na wala doon sa kanilang compilation,
Hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. Hindi sa ano no, hindi naman kumbaga sa ano no, may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan nung panahon na 'yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on po, Sige, continue. later on po, nung bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag yun nang tuloy kasi merong utos sa taas, sa Malacanang. Sinong nagutos, may binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa, yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpa-ano sa kanya. Kumsek, take note. You invite the next in the next hearing former Executive Secretary Ochoa, Paquito Ochoa. Tapos, Yun po, yun Your Honor. Kaya yung hindi pagkakatuloy nung operation na yun, hindi ko naman po wala po sa control ko eh. Pag sinabi po ng DDGO na hindi pwede. Hindi lang po isang beses nangyari sa amin yun. kilala mo ba si the late Deputy Director General for Operation Carlos Gadapan? Kilala mo? Opo, siya po yung Deputy Director General for Operation namin, Asik Gadapan. Yeah, hindi siya makasagot ngayon dahil patay na siya, di ba? Pumanaw na siya. Hindi ko po sa sakit na cancer. Ganito na lang, in his memory, alam ko, kilala ko yung tao na yun, na very straight yun, matino na tao yun. Dahil classmate ko yun sa PMA. Sorry, at Your Honor. naging 87. In his memory, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na si late Kaloy Gadapan, siya po yung pinakaunang bumangga sa sindikato sa Usami City na Kuratong Baliling. Sikan lieutenant pa kami noon, siya ang unang nakapatay sa isang paruhinog. Yung kapatid yung mga pinaka-leader ng Kuratong Baliling. Nung napatay niya yung isang kapatid na paruhinog, siya ang isto ng province ng Misamis Occidental, PPO. Siya ang intelligence officer. Inoperate nila, napatay nila yung isang paruhinog. And after that, yung buong team niya sa intelligence section ng Misamis Occidental, PPO, isa-isang pinatay ng Kuratong Baliling. 8 sila nag-operate noon, pagpatay doon sa kapatid ni Paruhinog. Dandahang pinatay hanggang naubos yung tauhan niya na 7. Siya na lang ang naiwan. Kaya siya inilipat ng PNP or ng Philippine Constabulary dito sa Camp Crame para i-secure yung kanyang buhay dahil papatayin siya ng Kuratong Baliling. And I don't think my late classmate, kung talagang may ground siya na dapat panindigan niya yun. Ilalaban niya yun. Depende na lang. Kung talagang mabigat ang pressure, manggagaling sa taas, ay baka pwede magbago siya. Pero alam ko, yung integrity ng tao na yun, nasa langit na siya ngayon. Pasensya na kayo. Humahanga ako doon sa classmate ko na yun. Dahil magaling yun, matino yun na tao. Namatay na lang siya, kaya hindi siya makasagot ngayon dito sa... Pero, sinabi mo, may pressure galing from... Allegedly po, yun po yung sabi niya. No? Sabi niya, wag yun nang ipilit at ni IES yan. IES Ochoa. Okay. Then, after that, Wala na po, hindi na, natuloy yung operation. No? Pero, yun pong sworn statement, yung deposition of witness na kinuha ko, kasi preparation po yan eh. Based doon sa declaration po ng confidential informant, nakita ko maganda yung trabaho, malaki yung trabaho. At yung ang instruction ko pa nga sana doon sa confidential informant, kung natuloy, pinakukuha ko sana siya ng sample para isubmit yung sample na yun sa laboratory service.
Para pagka ho nag-apply ako ng search warrant, ito na po yung magiging ano namin, merong probable cause, ano, magkakaroon ng probable cause, yung application namin sa search warrant para yung judge mag-issue ng search warrant. Yun po yung ano. Ngayon, itong mga dokumento na ito, iniwan ko po doon sa opisina. Inilagay ko po yun sa folder. Naka-cover sheet po yun na kulay blue. Ang laman po doon, yung source statement, yung mga litrato na computer printout na galing sa cellphone niya na ibinigay sa akin. Yun po yun. Plus, So, ganito. opo. Tayo sa serbisyo, meron tayo minsang practice. Although, hindi ito sanction na practice. Minsan kasi, pag na-relieve yung investigator sa isang post, may lipat siya, matransfer. Minsan, dala-dala niya yung papel niya eh. Mayroong ginagawa yan. In your case, hindi mo bit-bit yung papel na yun. Your Honor, ultimo nga yung mga case folder ko na para doon sa mga atin ako hearing. Wala po talaga dahil nga, kaya nga ako na-demanda ng kinasuhan ng PIDEA ng 91 at saka 92 dahil po dyan. Okay, so, just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi No. po. Kaya nga po sabi ko, dapat managot. Ultimo yung Maharlika, gusto ko siyang idemanda. Kasi nga, gayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit 10 taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga nung makita ko. Kaya, ang ano ko doon sa, sa pamilya ko na ang pasya po namin, mag-anak, ipaalam sa PIDEA, ito po yung sulat, Sinulatan ko po si General Lasso. Bakit And po you susulatan also si General Lasso? furnish a copy to my office. Yes, Yung sir. sulat mo kay General Lasso. Opo, pati po yung Office of the Ang President. problema lang, ito late lang namin natanggap, late lang dumating sa aking attention dahil nga naka-break ang Senado nung time na yan. So, totoo yan, I confirm, nakarating yan sa opisina ko, pero late lang nabigyan ng attention dahil naka-break ang buong Senado at that time. So, General Lasso, sir, yeah, mayroon siyang sinabi na hindi siya ang source ng papel na yan at kung narinig ko yung sinabi rin ni Maharlika na ang source nito ay pinadala lang sa kanya sa email at pwedeng insider ng PIDEA. So in that case, kung maging totoo man yun, you are treading on a very delicate ground na may kasamahan ka dyan na ahas talaga, kung tutusin. Ahas. Bakit niya nilik yung papel na yan? Kung totoo na meron, kung totoo meron. So, ikaw, dinay mo na wala talaga. Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PIDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. Anyway, kung may nangyari po sanang ganun, ay as sinabi niya kanina, kinumpile niya in a folder with the confidential na cover sheet. Hindi po yan po pwedeng dumiretso kaagad sa Deputy Director General for Operations. Dadaan po muna yan dun sa team leader niya. Because at that time, he was just an assistant chief. Andito po ngayon yung chief niya noon, panahon na yon, si Director Francia. Nasaan si Francia? Is it the back, sir? Puka. Na
ito sir dapat yung chain of custody ng documents na yon. From him to his team leader, from the team leader to, at the time it was Director La Chica, then it reaches the DDGO. So ang daming pagpapasahan sir ng papel. Bakit nawawala? Talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. So kayong sinasabi niyo sir na delikado kapag may naglilik na ganyan. Sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Your Honor. Hirap nito. Dali ha. Okay. Your Honor. Yung pong sinasabi ni Director General Lasso, no, maganda po yun. Pero nung time nung mistanin nyo ni Asik Gadapan, hindi po ganun. Hindi po ganun. Alam po yan ng mga kasamahan ko. Pagka sinabi niya, kayo IIS kayo. Hindi kayo dapat nag-ooperate. Hindi kayo dapat nanguhuli. Ngayon, So that time, ikaw IIS. Apo, IIS. Nasa IIS Nasa ka. IIS po. Team leader mo si... Bali, Francia. ang that time, division chief ko, si Director Francia. Ako po Sa yung anong division? IIS po. IIS. Sa investigation po kami. Ngayon, kagaya niyan, sige po, antayin ko lang po yung sagot ni Director Francia patungkol dito. Kasi sa akin, meron din akong reservation So, patungkol dito sa kaso na to. Sandali ha. Being your team leader, may lumapit sa iyo na deponent, confidential informant, kinunan mo ng sworn statement. Kinunan mo, di ba? Yes, Your Honor. Kinunan mo. Pinasubscribe mo sa fiscal? Doon po ang ginagawa po namin sa Legal Prosecution Service. Legal- Yun po yung nag-administer ng oath, doon po yung mga abogado po doon kung So, mayroong available. malala mo yung abogado na yun? Ano po yun eh? Nandun po sa dokumento. Mahirap po magsalita ng eksakto pag particular doon sa dokumento. As far as your memory serves you right, yun lang tinatanong ko. Yes, Your Honor. I'm not I'm sorry, compelling you Your to make false statements, ha? Your Honor, thank you. Francia, Yes, nag-oath na kayo. Yung apat na kanina na hindi pa nakapag-oath, please. Take your Stand up and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats po. Ulitin ko, Francia, ang purpose natin sa hearing na ito is not manira ng kung sinong dapat siraan. Wala tayong kinukondem dito. Wala tayong didiin na tao dito. Ang ating purpose dito is para malaman kung totoo yung mga dokumento na yon at bakit nag-leak kung totoo yon. At kung kailangan natin mag-legislate ng batas para i-penalize yung unauthorized disclosure ng mga classified documents, kagaya ng papel na sinasabi niya ni Jonathan Morales na nilagyan pa daw ng cover sheet na confidential. So, confidential, di ba? Unauthorized disclosure of documents security classified as confidential may bring, it may not amount to damage to national security, but it may amount to national shame. Ikakahiya ng ating bansa yung mga unauthorized disclosure of that. Yan nakalagay sa meaning ng confidential. So, totoo ba na ikaw ang team leader niya ng IIS at the time? Your Honor, magandang hapon po, Yes. una-una. Ako po ang hepe noon ng Investigation Division of the Intelligence and Investigation Service. Totoo din po yung sinabi niya, si dating Agent Morales ay